guys, so good day sa ating lahat. Ngayong araw papakita ko ulit sa inyo yung paggamit ng ating Y-Connect, kung paano siya mag-flash or mag-program doon sa ECU natin. Okay, so gamit yung ating software. So ngayong araw papakita ko sa inyo siguro yung isang mabilis na way na pag-flash na hindi nyo na kailangan i-read yung original na file or original niya na program. Okay, so ito yung software na gagamitin natin, ay na module. Ayan, so may sarili na tayong module, then yung mga coding na rin. So sa mga nakabili nito, bibigay ko lang sa inyo yung mga pinout at color coding ito. Then yung software na yun, free naman yan pag binili nyo ito. Okay, so ito ginagamit ang Y-Connect para sa pagpo-program at sa mga nasira yung receiver or nagpalit ng lumang ECU at may receiver, para imamatch natin sa receiver, or magpo-program para upgrade ng kumbaga remap. Yun, may remap siya. So ito yung ginagamit nating module. Okay, doon naman sa mga gumamit ng MST na hindi na gumana yung motor after na maki-programming, so ito na yung paraan nun para mapaandar nyo yung motor. So available sa atin yung software, available sa atin yung module, at available sa atin yung file na pang open or pang online. Ayan, okay. So ngayon isi-set up ko muna yung ating ECU. About naman sa mga sukat nito, may mga binibigay naman akong mga sukat gamit yung ating caliper. Excuse. So ito naman ay, ayan, may mga karayom sa dulo. Then gumamit din ako ngayon ng BDM para medyo mahawakan ko naman ng maganda yung camera, kasi hirap mag one hand eh. Then ito yung ating mga pantusok. So ngayon doon na tayo sa paglalagay muna dito ng ito mga pin na to. Tutusok natin doon. Okay guys, so yon, natusok ko na yung pin natin. Ayan, then naka set up na rin yung ating positive negative doon. Ayan, then ito na yung ating module. So ito yung reset ng RxTX. So bubuksan natin ngayon ang ating software. So pag open natin ang software natin, punta lang tayo sa file, then open new project. Ayan, then palitan natin tong RA na to, palitan natin ng RH850. Then dito lagay natin yung siguro customer name or any folder na ilagay, or any name ilagay natin dyan. So lagay natin dyan ay program. Ayan, example nyan. Then dito sa tool, click natin to, then punta natin yung comport. Then sa details, ayan, pag hindi lumabas yung ating COM dito, ibig sabihin kailangan nating itama itong socket na to, or isaksak natin doon sa laptop natin, pwedeng nag-loose. Ayan, so lipat natin ng socket. Ayan. Ayan, then buksan natin to. So pag walang lumalabas, tingnan natin yung mga socket na to, pwedeng naglo-loose. Okay, so troubleshoot ko muna. Ayun, so nilipat ko muna, naglo-loose yung kanyang port. So pag naayos na natin, ganyan na siya. Wala, baliktarin ko yung camera. So ayan siya, lalabas yung comport na yan. Then i-click lang natin yan, then okay. Then punta tayo dito sa connect. So bago natin i-click yung connect, sure natin na yung mga pin diyan nakatama in tusok. Ayan, so yan yung color coding natin gamit yung ating module. Then click natin yung connect. Dapat may lalabas dyan na frequency. Ayan o, yung set clock, yung main clock frequency. Okay, so pag lumabas na yung kanyang message, type lang natin dyan yung 20, yung millihertz nya. Then after natin ma-type yung 20, okay lang natin. Ayun, then pupunta tayo ngayon sa block setting. Ayun o, ayun, sa block setting, i-click lang natin dito, or lalagyan natin ng check yung nakalagay sa taas, code +1. So yung kanyang data tsaka yung user boot, wag nating i-check. Okay, so ito lang. Okay, so ito naman kapag program lang. Pero wait lang. Okay guys, so tuloy tayo. Pasensya na, tumawag yung kaibigan natin. Ayan, so ganito, ulitin natin. Para ito sa mga mag-unlock ng IMO or nagpalit ng bagong receiver or nagamitan ng MST na hindi na umandar yung motor after na malagyan ng bagong code. So ang gagawin natin yan, i-unlock natin yung ECU,
yung pinaka-sync ng receiver doon sa ECU para hindi na nagbi-blink yung K doon sa ating panel. Okay, para mandar yung sa Y-Connect ito ha. So ngayon, kiklik natin itong box. Ito muna isa. So, nevermind nyo muna yung una kong tinuro kanina. So, ito muna i-check natin yung isang box na to. Ito sa pinaka user boot. Okay, yan muna unahin natin. I-unlock natin kasi yung receiver eh. Then, pagdating natin dito sa block setting, ayan, naklik natin yung block setting. Punta tayo dito sa operation. Ayan. Then, punta natin yung browse. Tapos, punta natin yung files natin kung saan nakalagay yung mga files natin. Or yung mga binili nyo sa akin na files para ma-unlock yung user boot. So, nakalagay sa akin sa Yamaha 3. Yan yung mga Y-Connect. Then, NMAX. Then, user. Ayan o. User, hex. Then, open. Then, syempre, i-start natin. Bago tayo mag-start, i-click muna natin yung reset button. Click. Long press. Mabilis lang. Then, start. Ayan. Kasi pag hindi natin kinlik itong button na to, magkakaroon siya ng error. So, ngayon gagawin natin, click muna yung yellow, yung reset button, then bago tayo mag-start. Then, next natin, pupunta tayo doon sa block setting uli. So, next step tayo. Okay. Doon naman tayo sa data plus. So, lagi nyo unahin yung user boot ha. Next, data plus, next code. So, pangatlo yung code. Ngayon, punta na tayo sa data plus. I-check naman natin yung data plus. Uncheck natin yung user boot. So, ganoon din. Ang step pa rin. Punta tayo sa operation. After natin ma-check yan. Then, punta tayo sa browse. Puntahan natin hanapin nyo yung ECM ID reset. So, bakit natin i-reset yung ECM ID na yan? Para yung bago nating receiver or lumang receiver tatanggapin ni ECU, or yung lumang ECU tatanggapin ng receiver na dati para mag-match sila. Okay, so i-reset muna natin para pagpasok ng motor magma-match uli sila. Okay, so yung purpose ng ECM ID na yan. So meron tayong file na yan. So ayan, so pinasok natin doon. Then bago tayo mag-start, click natin yung reset kasi minsan pag start natin nagkakaroon siya ng error dito. Minsan pumapasok, ayan, katulad yan, no? Nagkita nyo, nag-red, nag-operation failed. So, long press muna natin. Yan, mabilis lang. 2 seconds lang, pwede na din. Start. Ayun. So, nakita nyo? Kaya kailangan natin siyang i-press. Mabilis lang yan. Ayun. So, yan. Okay. So, 3 plus lang siya. So, after natin na ma-plus yung user boot tsaka data plus, punta ulit tayo sa block setting. Ipasok na natin yung, yan. Check natin ulit yung code plus, then uncheck naman natin yung data plus. So, ganoon siya, 1 by 1. Then, after nun, ipapasok na natin sa ECU yung kanyang program. Siyempre, ang program, depende kung ano yung serial number na nakalagay dun sa likod. Example, kung ang motor ay NMAX or Aerox, so, ganun din uli. Check natin yung yung box na yan. Then, punta sa operation. Then, punta tayo sa browse. Mapa Aerox or NMAX. Dapat, alam natin kung saan tayo folder pupunta. May pang Aerox, may pang NMAX. Okay, so, NMAX ang motor na to. Dahil C yan, 20 ang dulo. Hanapin natin ngayon yung may 20 ang dulo. Example, ito. So, may makikita kayo na B6Y. Ayan, 10 ang dulo. Meron naman na ito kasi mga kargado na to pag magre-reprogram tayo. So dito naman tayo sa mga, yan, example ito. So ang dulo naman ito ay ayun 20. So ito example lang ito. Ito kasi mga ano na to, may mga natono na. So example lang ito. Papasok ko to. Yan na 20 ang dulo kasi 20 ito eh. Mamaya papakita ko sa inyo. Then double click lang natin. So ito na siya. Then bago tayo mag-start, click natin yung yellow, long press, then start. Ayun. So hintay lang natin siyang matapos. Ayan. So nag super white. Ayan.
Mga mekanikong magkakaibigan, nabuo sa panahong hindi inaasahan. Maraming pagsubok na pinagdaanan, hanggang ngayon solid pa rin ang samahan. Itong Team Solid ang dahilan sa likod ng pagtuturo ni Aaron Mekaniko. Mga ideyang pinagsama-sama para ipamahagi sa mga mekaniko. Umiikot sa Pilipinas para magturo ng mga idea about sa epay na motorsiklo. Layunin magturo ng advance, Luzon, Visayas, Mindanao na ang narating nito. Si Aaron Mekaniko, sa likod niya'y Team Solido. Nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid. Mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, hanggang ngayon nagbibigay ng training sa mga tao. Mga teknolohiyang pagkakakitaan ng mekaniko. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Magkakalayo man kami sa mga lugar sa Pilipinas, pero ang Team Solid nananatili magkasama. Asahan na lalo pa nilang pag-iigihan. Pagtuturo ng Team Solid dagdag sa kaalaman. Tiwala lang, never stop learning, lamang ang may alam. Invest time, invest knowledge, makakamit mo ang mga gawang perpekto sigurado. At ang mga customer mo ay masisiyahan, garantisado. Nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid. Mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid. Mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid. Okay guys, so yon, finish na yung ating pagpa-plus ng program. So after natin na ma-plus, okay na. Kalasin na natin yung ECU, then testing sa motor. Automatic naman na siya na under naman na yan. Ayan, tanggalin ko muna yung mga nakatusok na karayo. Ayan. Okay. May motor ka bang nasira na lumalala dahil sa mekanikong puro lang sa hula, kalikot dito. So about sa size nito or sa mga sukat nito, ayan, PPM ko sa inyo. Then dito naman sa positive negative, same din. Ang positive nito ay first layer, second layer, third layer. So ito yung ating guide. So second layer tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung positive. Okay? Yung red na yun o yun. Then, yung negative naman, third layer. Yung kababa. Mula dito sa dulo naman, 1, 2, 3, 4. Yan yung negative niya. Okay? So, yung itim na yung lalagay natin. Then, ang serial number ng ECU ay B6Y H594820. So, yun yung nilagay natin na file doon sa ECU, pinasok natin dito. So after nun, ayun na, under na yung motor natin. Magsisync na yung ating receiver at yung ECU natin para umandar yung motor. Okay? So sana guys, may natutunan kayong araw, and bye bye. Pila hindi pa rin masaya, ang hilig kasi sa bangayan na wala namang mapapala. Pinakamalupit at pinakamaganda, husayan mo at tahimik nang gumawa. Saktong singilan, saktong galawan, para ang customer ay umuwi ng masaya. Kay Aaron Mekaniko sigurado panalo ka. Team Solid nga kasi sa pagtuturo, subok na banayad ang motor pati ang makina, at ang motorsiklo ay tumakbo ng walang sira. Gagawin ang motor